atong ibutang sa kahuna-huna nga nganong kinahanglan nga tudloan ta ning spiritual warfare. Ba? Nganong mga di na lang di tama lang dito sa nganan. Tama na lang dito sa ruwang kakudis. Nang kinahanglan pa man dito magtuon pa udugang mahitungod sa pagtugmo. So far, diba nakadugong man sa mga kanta kung Mighty Warrior, atong kadugong karon kanina. Kinaabit tay gubat. Naabit tay away na atong awayon. Na kung dili ka mananao, kung saan mo pag-abot sa hindi. Gani ngon siya, Mark 16, 17, 18, katong mutuo sa iyang ngalan, makapanulti sa ilang pinulunganan, they will cast out demons. So magkapahingin sila demonyo. Sa ato pa, part yun ni siya. Sa atong paglakaw, ingon na nagsunod kang Rabbi Yeshua. Kaya si Rabbi Yeshua mismo, nakibugno siya sa demonyo. Diaway yun niya ang demonyo. So naagid ay gubat. So muna nga kita kay follower man ta Rabbi Yeshua, isod kung kaayo nga ang atong captain of salvation, ang atong general mo si Rabbi Yeshua, ni away sa bugno, kunya kita nga nagsunod, di ko ta pwede mo away, di ko na pwede. Dili ka sumusunod niya, di ka matuto niya. So muna, iskutan yun nato dinhi, unsa yun ding pakibugno. Kaya daghang kaayo mga magtotoo, mga sumusunod, powerless. Wa kay gahom. Gidaog-daog sa demonyo, gihaso sa demonyo, gikulata sa demonyo, hangtod na poses, na-demonize na. Kaya ano, di kabalo, maunta, sa niyang nakabig ta kang Rabbi Yeshua, daghan kay taong position of possession. Daghan kay ta ginagiban nga ipagamit niya sa to, pero di ka kabalo magamit. Kaya unang-una, ignorante ka. Di ka gusto nga muaway sa gubat, o di ka gusto nga muapil sa gubat. Ang saan yung pagkaulat kami? Yung may mantag, we are more than conquerors. Ang saan yung pagka mananaog, o more than nga mananaog, nawa ka rin ka muaway sa gubat. Naunsahan ko yung pagkuban, na naging dito ang pulong, I have fought a good fight of faith. Nawa man galit ka muapil sa away. Ito na, kita yung away. Importante niya siya sa tuwa. O importante po niya sa atong mga kaliwatan. Notice ninyo nga, kung sa gaday teaching karon, mo po na siya ay isulay rong si manahuna. Bubot ba yung huna-huna, nahasod mo ka, pwede na yung ipapahawa. Pwede na ninyong ibugawon. Kung na ay nagkita, actually, kayo spiritual warfare manggol, duha niya sa ako nang giingon ninyo, dahil duha kabuk na itong away. No? Kanang gitawag na itong external warfare. External. Okay. Warfare. So, umuon ang imuhang body, soul, and spirit. Naapoy gitawag na ito sa soul of internal. Internal na warfare. Ang external na warfare, kinahanglan ka mo cast out sa demons. Kaya nga ini si Satan, kaila siya sa imong weakness. Kaila siya sa imong mga kaluyahon. Kaila siya tanan nimo. So for example, yung kaluyahon last of the flesh. Ang demonyo, muhunghong na siya nimo. Nagkaroon, o paghunghong niya sa imuha, di ka kabalo mo papahawa niya, mauyunan niyo ito yung gihunghong. Sumuhimo ka sa gihunghong sa kaway. Unsay kasagaran tumong sa humong sa kaway, leading you to sin. Sala ginayang gusto. Nga muhimo kita sa sala. So mo na gitawag na to external warfare. So external warfare nagsige siya tintal nimo. Kanang atong topic about sa tentasyon. Buo na nakapaagi gamito nimo ang imong power. For example, di-cast out nimo sa mukang na spirito nya di mo hawa. So kung gamit na mo kag another weapon, di ba unsa man atong na-possess? Katong ingon diri sa pulong we have power over the devil. No, we have power over the enemy. Perform miracles, heal the sick. So naa kay power. Kung dili nimo ma-cast out siya pinagi sa ngalan ni Rabbi Yeshua, nan mugamit na pugag another na power. Unsa nga power? Power sa iyang dugo. Tumiyong ka kabay luhin sinit sabog sa kuha. Hapin na gyud ko makasala. Tabuni ra ko sa imong hamiling dugo. So magpatabo na kasi ang hamiling dugo. So once nga imo i-confess na Rabbi Yeshua, tabuni ko sa imong hamiling dugo. So diha din tabunan kanya. So magkisod na siya nimo doon kay covered naman ka sa iyang precious blood. Pero ang punto din kay kinahanglan moto og gyud ka. With fight the good fight of faith. Dayon, for example, wala na siya magsamog nimo. So mangita na po siya another higayon nga mutintan na po siya. So actually ang external warfare igsoon
Kargado ni siya o mga tentasyon. External warfare. Mo na kinahanglan gyud nga mugamit gyud ka sa imong authority. Sa ngalan ni Rabong Yeshua, imong ipapahawa, kung dili pinaagi sa pulo. So gamitin ninyo pulo. Kung mo bersikulo din ipadungog sa iya. Para ba ni Rabong Yeshua, sa diyang itinta sa dinibagi nga sa demonyo, if you are the son of man, command these stones to become bread. So saan may gigamit ni Rabong Yeshua? Ginamit ikaw sa tanas, pahawa ka, wala. Yun sa niya, gigamitan ko niya pulo. So sa niya gigamit, man does not live by bread alone. Gagamitan nila for every, sa pulo, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of Elohim. So, ang gamit ani sword to sword, pininsingay sila. So, ang demonyo igsoon, mo gamit isa sa magiban. O for example, pulong iyahang itisot sa imuha, kinahanglan kabalupong kamubalo sa pulong. So, muna kinahanglan swito mo sa pulong. Kaya ang pulong espada na siya. Mo bitaw ni nagtuo tapi may karon og kining abot sa mga bersikulo tanan nga mga pamalaot, pamaagi kay aron nga dili gyud mo maignorante di kun mo makatuig sa pulong. Kay kun pwede man pud nga mapili o pinaagi sa pagtuig sa pulong. Kinahanglan straightforward, insakto gid pagkagamit sa pulong. Mo bitaw sa Timothy 2:15, rightly dividing the word of truth. Dili kaduha. Kung dili siya madala sa pulong, gamitin mo sa ngalan niya. Kung dili siya madala sa ngalan, gamitin niya po ito. Hold fast. Hold mo sa inyong faith. So, muna niya. Daghan niya, power of the blood, power of the word, power of the spirit. Pero I'm sure, sa ngalan lang nirabong niya siya, mapalagi na siya. Sa dugo lang nirabong niya siya, palagi na siya. So, muna kita nga itong external warfare. Ang external warfare, tintalon ka sa demonyo nga makasalak ka. So, kani, dili lang ni sa mga ulitaw dalaga, mismo sa mga ministers, sa mga believers. Ang mga believers, tintalo niya, pinaagi sa kabalaka, pinaagi niya sa mga hadlok. No? Sa follower po, sa diyan magsugod na ka, tintalon ka niya, balik-balik kung kanyang hubong at tanahawalin ka, hindi sunod bang ka ng dalana, nga bati ng dalana. Na, gamiton po dyan yung imuhang mga parinting, ang usulsul po nga, nga subay-subay manuwa ng dalana, nga di man na insakto. So, dagang factors, no? Then kung worker na ka, halagan na yun ka, naaabig niya po tentasyon kaya ano, naaawag ta sa process. Naatay proseso nga atong gidian. Then ang proseso na atong gidian, yung nga alagan, muagi man kita atong mga kawalan po. Muagi kita sa mga kagutom, muagi kita sa mga kalisod, muagi kita sa mga hardships. So dito po kanya tintago na po. Lagi, isunod manghug ka, nakawa, lagi kayo madawa, wala lagi kayo kwarta, pusoy ka. Nausaw natin yun. So, kinahanglan, naaagin mo yung pulong na lihutan. O, kita ako sa diyan, ikikang ako. Abay Elohim, ang tentasyon sa kuha, mga lagad ka, hindi na ko sa away, mga lagad ka, wala tayo mo provide ni mo. Wala na mo hatag ni mo kwarta, kay lutos na ka sa imong mga itsuon. Inoot man to nga ako provider ako mga itsuon. Pero kung sa may yung po sa Espiritu ko, Matthew 6:33, hold on lang ka papagita sa gingaran, unahan lang siya. So, tinuod yun. Sa dihan niya yung hold on ka sa pulong, kanang ito, power of the word. Huwag naging siya kapili. Muna siya ha. So, mga external na siya. Ang internal warfare iksuon, sulod di siya sa imuha. So, dili ni siya maaway ni mo, pinaagig cast out. Na? Ang external mo ni ato mga kaluyahon na nasa turong kasing-kasing. Pinahanglan ni siya o deliverance. Kung saan ang deliverance? Paghawas. In what way? Through humility. Mora gina. Humility, sa usapot mong paagi, through cleansing. Pangahit mo, pagpaubos o pangahit mo, minawasan mo. Kaya, ang pintagon, ang demonyo, katupod mong kaluyang na nasa sulod mo. Diba? Ang kasing-kasing, pinakabuksan sa kasing-kasing, sudagan siya. Matthew 15:19, katong blasphemy, katong mga covetousness, katong mga daghan pa, kawat, o tuak siya sulod sa imuha. So kinahanglan, ma-deliver ko siya. Kaysa diyan, wala na kay mga limpyo ng imuhang soul, kanang soul, na imong heart, na imong mind, na imong intellect. Pag malimpyo na siya din ha, huli na siya, lisod na kay katintalo. Di po ka makita. Kaya nga naman, wala naman kay hugaw sulod mo. Pero once na nakapay hugaw diha sa sulod, muulay pirti katintalon sa kaway. So mahitabo nga kining warfare diri nato ni siya gamiton. Kaya hindi ka makita kaya nga naman deep sa imong kalag na ang imong spirit. Naa dito ang mga treasure. Ini atong spirito igsoon, naa diha ang mga treasure.
Kung sa may nasa yung spirit, na dito ang faith, na dito ang word, na ang mga bahagi. So ang target karon sa ni Satan, pati niya ang mga spirit. True, sala. Luyahon niya ang espiritu. So muna kung makasala na ka, makundin na ka, di na ka mo-fellowship sa rin, di na ka mo-pray, makundin na ka, dahil magbuta na kasi dalan, hantod, mawala na rin ka. So muna iyahan mo sa ato. So muna bilit agtik, hindi kita. Okay, dili na. So, what is the nature of our warfare? Kung sa may nature, kinaiyahan ba? Kung sa'y purma sa itong pakiguba. Okay, ibasa ko Ephesians 6 verse 10-18. Sa katapusan mga isuon ko, nangalikon kamo diha sa yuhin, ug sa gahom sa iyang kusog. Nagsulob kamo sa bukos nga hinagiban sa yuhin, aron kamo makaasdam batok sa mga paglingkod sa dawtan. Kaya ang atong pagdumog dili batok sa dugo o sa ulod, dili batok sa mga unuan, batok sa mga pagbulotan, batok sa mga magbuot sa kalibutan, niini nga mga pangitngit, batok sa mga kagamhanan nga espirituhanon sa kadautan diha sa mga langit nun. Tungod niini, kuhaon ninyo ang bukos nga hinagiban sa kiluhin, aron kamo makasukol sulod sa adlaw nga dautan. Ug kamo sa buhat ang tanan, makatindog kamo. Busa manindog kamo nga biyaksan ang inyong mga hawak sa kanturan ug tinuban sa tumaya sa pagamatarong. Ug sa matuuban ang inyong mga tiil sa mga pagtagana sa maayong balita sa pagkidait, dugang sa tanan, sa nakakuha sa kalasag sa pagtuo, nga sa makabaton kamo niini, arang ninyo mapalong ang tanan nga mga udyong nga kalayon sa dawtan. Kung dawatan ninyo ang sarugot sa kaluwasan, ug ang espada sa espiritu nga mao ang puno sa iluhin. Uban ang bukos nga pag-ampo o pagpangamuyo sa tanang panahon diha sa espiritu, ug managtukaw sa bukos nga pagpadayon o pagpakiluoy alang sa tanang mga balaan. Okay, so, ani nga bersikulo na pamatuod na naagi ko ba? Naagi away. So, ang nature o kinayahan sa atong pakigubat dito, suma sa verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood. Wrestle. So, may wrestle. Ha? Wrestling. Kita na ang salita nga wrestling. Kaya, isang nakakapit wrestling. At itong mag-wrestling, tago kay mga muscle, no? Tago kay mga muscle din. Ay kayo lang pagkabintap sa lawas na yun. Paghuman, dinakpanay sila din humag, layon sila, paghuman, ibunan nila. Oh. Pero ba't ilapay pamangganit? Pero ubang ko kanyapon. So, ang nature ani is, nature sa itong warfare is, it is a struggle. Itong nature is, it is a struggle. Another one na wrestling. Kung mo bitan bitan, nag-struggle man ko eh. Nag-struggle man ka. After the igsoon, ano na struggle? Kung saan ninyo pagdaog sa gubat or sa inyong struggle, naka-overcome mo. Kung sa'yo manifestation. Ang struggle, kita na sa i-refer na ko dito sa 2 Corinthians 10:3-4. Kanil, paano kung silang tuwa? Na-ani siya, i-connect siya. At ibasa 2 Corinthians 10:3-4. 3-5, ibasa. Kaibisan kami, nagakinabuhi sulod sa ulo. Wala kami makakigubat sumala sa ulo. Kaya ang mga nagiban sa among pakigubat, dili mga lawas mo, dili mga hanan sa libangan sa iluhin sa paglumpag sa mga kuta, nga nagalumpag sa mga hunahuna, ug sa tagsatagsa na butang, ng gibayaw, batok sa pag-ila sa iluhin, ug sa pagbihag sa tanan nga hunahuna ngadto sa pagkamasi, lulundon kang gaswa. Kung saan ito makita din eh. Kaya iksoon, wala sa mga pagbuhay, pati niya mapicture out. Pati niya mapicture ba? Hindi ba? Pero tagaan ka na lang mo, okay? Suma sa pagsabot ng masabitan ninyo, kay ang gubat manggod, the more nga magkabuwang ka, the more nga magka-mature ka, lahi-lahi ang muhang anak sa kakigubat. Pero sa bago pa nga isulod sa kakigubat, bago pa kang sundalo ni Rapo ni Yeshua, siyempre natural, di ba sa tawhanon, hindi ka magkikaingon nga ka ng idrisog bidig ka gubat atong grabe nga gubat. So, training sa ka. So, umay mo kang sundalo ni Rapo ni Yeshua, kinalang mo agi ka training.
Di ba? Training yun ka. Kanang believers, ikaw na din sila nagtuo. So, along sa ilang pagka magtotoo, nakapun sila ilang i-overcome. Nakapun sila ilang katon. Pero kaya niyo kung panungdalo, no? Kanang para gini siya ni adto mga disigido gid kaayo nga sundalo gid sundalo. So follower ka. So sa mo pagkaroon follower, nag-training ka nagpa disiplina ka. Dayon, siyempre wala sa training sa pag-exercise imong lawas. So daghan pa sa panungdalo gyapon ni siya. Dayon sa diha mo ka training, padala na rin ka exposure na dayon. So dito na mapapatuloy ang sa inyong mga katunan. Dayon pagkauman na, daghan na dahil ka awayon ng mga demonyo. So ang first ng mga demonyo yung awayon, for example, training na ka, kanang pagka-hingatulgol, pagkakatulan. Awayon na ninyo. Ha? Ang demonyo igsoon by the rank po na siya. Kada kaluyahon or kada spirit na mo ma-overcome, one rank higher ka. Pasabot, kanang hingatulgol, di ako mapilian. Kanang pagkakubitos, kanang pagkakawatan, di na ako mailan na. Kaning, unsa pa, kaning pagkalakawan, pagkamabot-boton, di na ko na, napakontrol akong labunisyo. So, magkadako na siya, magkadako. So, the more na naa kayo ma-overcome, magkadako imong ranggot. Hangtod nga, ang final nato nga kaaway, natong awayon, kamatayon. So, ninyo makaroon, kadaghan pa kayo mag-iaway ka, kadaghan pa, no? Ako lang na nakita pa nga, pagkadaghan pa niyo awayon mo. Ako karon, gamay-gamay na lang ako kay over the years napakipugno, grabe gid ang samad-samaran gid ko, no? Kay ang atong kulo di pinsilay diya ni. O makita man niya akong smithon, pagkadaghan akong samad-samad, no? Dali nakita na ako sa pananawon nga ma-recall na ako tong panahon ba nga grabe gid ang warfare na among isulo. External o internal. Kanang wala gid ko naluya na gid ka. Nang siyempre kasuot pagkakaroon mo. Dayon, weak na gid na weak. Pero sa kalit lang, kita na akong kuwan nga sa kapananaon sa akong kaugalingon nga ibarog ko nga kuwan yun, kanang forward yun. So, karon looking back na po, kung ginantaw ba nga kay gamay-gamay na lang yung no? So, mahurot na gali ang tanang struggle ngayon mong struggle pasabot, doon nakasapis lang. Kung kamulo pa galing mong struggle igsoon, ha? Kamulo pa galing mong actually ang struggle mo dinani between obedience and disobedience. Okay. Ang struggle igsoon mo abot ra gyud siya kung naangin duha. Kung saon man nimo nga makita nga nidaog ka sa imong struggle. Kung makaubay galing ka, pasabot, napasara ni mong struggle. Pero mapildi galing ka, naka-disobey galing ka, wala ka nakapasara sa imong struggle. So, kaning upat igsoon, it's a matter of obedience or obey. Maka-obey galing ka, bisag grabe yung nga, for example, mga yung kagpasaylo. Nyabi mga yung kagpasaylo nga, parehas man yun nakasala. Nyabi na mag-obey lang God. Di ba? Gawin ang imong sulod nga, okay man yun. Pero naka-obey ka, sa'yo alam ko, padul ka na kapangit ka sa'yo. So, nakapasar ka sa iyong struggle. O wala ka maka-disobey. So, hidaog ka. For example, mga bitang dalaga, iinan nga, ayaw lang sa lagi mo pagkapad. Ayaw sa mo pag-istorya. Ya, kaya iwang system, nakahanap mo kung naabay ka pa mo, paka-istorya ko sa iya ha, dahil mag-istorya ni. Di ba na orang ka, ayaw sa istorya. Diba? Siyempre, naanak magkakit istorya, nakaka-struggle. So, ang resulta ani, kung hindi ka maka-obey sa instruction, pagsak ka. So, another ito. Pamura ni Timanan ha? Mudaog yun mo sa inyong struggle kung maka-obey. Kung kita ni ang wrestling, sa nature sa wrestling, according pa din sa injury, note that wrestling is a fight that is constant with a series of holds and throws. And it needs a lot of energy to do the fight and to pin down the enemy. Kung sa ibot pasabot, ha? Ang ikaw karon na akay ang imong sulod kanang gusto mo obey. Ang imong
kala kung imong physical, gusto mo disobey. So ka, nilayo kay ng duwa, asa yun kay mo daog. Pero abin ninyo, ang daog ani igsuon, sa diha di ay nga, obey na ka. Sample ay sa instance na iikot na kita din ako ang victory. Katong pagpangalagat ako, ang akong igsuon, mga ginay ang ianita diha. Mo ginay grabe na ako magulutos. Dayon over the years, nabot na og nakita ko mag 30 years. Nya kada makita niya sa syudad, mulutos ginas ko. Here comes karon pagkamatay sa akong eldest. Siyempre, mato kong syudad, mato mong dito sa akong mong kinabugangan kay welcome ko sa iya ha. Dayon, isa akong believer siya, nakasabot siya sa akong standing. Dahil pagkamatay sa akong eldest karon, ang eldest. So, pag manaog ko, dapat na makoy kadayunan. Pero instructionan mo ko sa spirit na munaog ka, dito ka matulog sa iyong mga igsuon na magulutos. So, kaya kong struggle, ano ato ako dito, makabalog dito kung saan akong dangatan dito. Maglalis na po dito. Na kay, hindi naman dito nga, obey lang sa iyong mga lugar. Obey lang sa voice sa spirit. So, mo to. Kanya ito dito. Pag ito dito, natural. Ida yun man ka sa malay sa maglulutos, lutoson yun ka. So, dawat yun. Murag ka, gibunalan ka, ihapak ka, gibunalan ka, daghang istorya. So, humiliated yun ka, nang mapaubos yun ka. Na, kung musukol ka, pildi ka. So, mo to, nakapuntos na ko, nakaubay na ko nga niya dito. So, anong dito nga, ako siyang balay, dito na po kasulayan, kung makasukol ba ka sa iyahang istorya, makasukol ba ka sa iyahang ilutos imuha. So, anagan na po ito mapuntos. Kung musukol ba yun ka, na nakanindot lang kayo kay ginawa ko sa spirit nga paubos lang. Hilom lang. So mo to, yun na siya na. Pagkahuman niya, wala pa niya pumagunan. Sunod na po na akong balik, nadala po lutos. Obey magkasabot sa spirit. Pero later on, sa diha di ay nga nakita na ko nga nagpasar na mi, nakapasar na ko, kung nag-uli na ako mga relasyon. Maayon na akong pagkinagdanay. No? So, welcome na ko sa balay. Dayon, hanggang na nakabalik kita amo, maayo. So, mo na resulta igsuon sa obedience. For example, ito na po, ang punto sa akong kinabuhi. Kaya, wala na hatag-hatag. Di ba? Kamong ibang mga babae na gihatag sa wala niyo magustoy. Di ba sa inyong pili? Log-log mo halos gusto mo mag-higog. But it's a struggle. Ito po, inas po. Ininyok ko ni Mrs. na hindi kami makauyan ni Mrs. Di ba kamo mga electable talaga, nanong magka-close na mo, kaya parehas mo likes. Di ba? So parehas mo mga likes. Ang gusto niyo mo, gusto ko niya. So magkauyan din mo. Na what if karon? O ihusahon ang nakagusto sa wala makagusto. It's a struggle. Ako, in the first place, happy ko mabuang. Hindi sa pag-ubay. Lifetime ba yan Kanang panagigo sa iso, o dili na kay karoon lang naglawa. Lifetime yung uban nun, ang wala di mo magustuhin. Mauna na yung mabuhin. Happy ko mabuang ato. Sa diyan, nagsugod na akong disobey. Dagan na kayo dikuto ng mga pulong. Wala na, nalibog na. Imagine, pagkadagaran ako ibukang ng pulong, pero mistake na akong pagsagot sa pulong. Final decision. Ilimitahan akong grandma. Saman karandi, obey ka or disobey? Wala na. Hindi na iyakong ko. So, nakamindot lang. May nangiti siya kayo kayo. Sa final year nga day, tagaan ako kang dingit. Kaya otherwise, kung dili ko ka-obey, disfellowship na ko, wala akong kis manay. Papawa ko na ko ni grandma sa manay kay dili siya gusto kong mga example sa disobedience. So, muna to. Ako ni karon. Almig lang kayo kay iluhod mo kung kabayuhin. Pagluhod na ako, ay mostly, sagaran din nakita ko sa mga kinabuhi, dahil natin ka ng crucial, ito ka ng danger na yun kaayo na sitwasyon mo. Sa diyang mulungod ko, makadungog ang gusto ko pugong niya. Tumutong nga sa diyang, iluhod na ko, abayuhin. Kung kailangan ko sa imong kamuhod ko,
Before pa ko ninuhod, nakakita na ko vision. Kita na ko akong nanay, istorya ni, na yung ko nga, nay, mo ni, i-present ko sa akong kaso. O, asa man imuhang gusto para nako. Asa, vision na ha, through prayer. Naingon akong nanay nga, kanya yung piliyon. Mamoto. Pagkadugong na ako sa tingog kong nanay, na through prayer na ha, asa ka tayo kong gano'n? Wala pa mabot ang time dingit, mahubay na ko. Kung mo ito, nagdaog. Muling natawag niya si Sarah. Natawag na si Dodong, natawag na si Phoebe, natawag na si Hannah. Tungod sa obedience. Pero, Lisod yun kayo. So muna, so ang struggle, diha ninyo ni siya makita kung nakapasar ba mo, kung naka-obey mo. So muna yung sa 2 Corinthians 10:4, nga casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. May i-pull down yun mo ang tanang mga nagsamok sa imong una-una. Tanang nga nibatok sa kaibalo sa Elohim. Katong mamututuha kay, siyempre, katong casting down arguments, ang nasa kong una-una, di ko gusto magpailalong ni Grandma. Ikaduha, bright na kayo gusto mo galingon. Di ko gusto magpailalong, di ko gusto mo sutot. Pero, ingon diri, bringing every thought into captivity. Sa ito pa, katong yung mga una-una tanan, imuha itong prisuhon, imuha itong gapuson. Yang imong huna-huna, di makalihok, kundi di, makaubay ka. Muna ingon diri, bringing every thought into captivity to the obedience of Yeshua. So muna ha, kung kabalo ko, kung naamoy mga struggle, between na sa inyong obedience and disobedience. Maka-disobey galing mo, pildi mo. Ha? Ang nature sa warfare, struggle man siya. Kung maka-obey ka, winner ka. Ha? Pag maka-disobey galing ka, loser ka. So kamu mga disobedience, mga disobedient. Naabay maayon niya sa inyo ha? Wala. The more mo nga nag-struggle, the more galing mo nga mo disobey, ha? More pa yung struggle na yung agtan. Magkadugang ang struggle, magkabukat, anto, mamatay mo, mawala ang struggle. Muna yung resulta sa mag-disobey. Pero, mo-obey galing mo, so di ba ang na mo? So, may nahihinay na po mong malamdagan. Mahayag na mo nga, alam mo din, ipasabot. So, magkahinay-hinay o kabri ang inyong mga huna-huna. Makasabot na mo sa mga pamaagi sa Elohim. Daghan mo masaktan. So muna ha, muna siya ay nature. It is a struggle, wrestling. Ang daog na ginalik soon, kung makauwi. So kamong niyan diri, di ba nag-struggle pa mo? Ni project. Magkano niya din, grabe yung struggle. Pero ang nadunggan man din, mamuubay siya, mamuubay. So, ay mukhang winner. So, nangandagan ka. So the more di ay kang mamuubay, the more mawala yung struggle. So arong wala yung struggle, obey, and never complain. Sabtan. The more po mo nga mo disobey, the more ang struggle. Pildigin mo. Diba? Kung sa may nature ni Raul Yeshua. Philippians chapter 2, mo ni una nato aron makadaog kita sa away. Diba ingon diri sa Philippians chapter 2? Verse 7. But made himself of no reputation, taking the form of a servant and coming in the likeness of men, and being found in appearance as man, he humbled himself and became obedient to the point of death. So, kaning nature sa itong warfare, aron mo daog mo, kinahanglan naagin mo ay humility. Kaya ang humility, kina siya to obey. Kung wala ko'y pagpaubos, lisod kaayo pag-obey. So, maano yung mga taong kapuso? Maka-obey? Hindi! O nang daghang struggle. So aron maginos-minos ang iyang mga struggle, halang paubos o obey. Hangtod mahurot na gyud ang inyong struggle. Ito akong ingon sa inyo lately, ang akong struggle karon, wala na akong struggle sa kong kaugalingon. Ahaman akong struggle karon, naang sa mga anak. Ako ng mga anak, ako mga pag-struggle karon, nanuman. Gusto na ako silang mag-iyahan, wala, inani lagi himuon, inani nga din dalan. Kanila yung tumanon. May bahuan ninyo kung hapit na mo sa inyong finish line. Daghang pagaling mong struggle sa inyong kinabuhi igsoon, dali pa mo sa finish line. Kung saan mo may struggle sa inyong kinabuhi, daghang pa mo kawayon. Kanang, kung saan mo pagpildi ang imuhang ambisyon. Kung saan mo paglabang, na daghang pamangkag kanang mga gitimuhang.
Gusto ka ani, gusto ka ato, gusto ka na. Daghan pa galing mong ambisyon, daghan pa galing mong plano, daghan pa galing mong mga yuna-una para sa iyong pagalingon, daghan pa mong struggles. Kinahanglan niyo muna-una, usa na lang ninyo muna-unaon, daghan ta mong key. Usa na lang ninyo muna-unaon. Yeshua na lang din. Ha? Si Yeshua na lang din yung muna-una. Si Yeshua na lang din yung muna-unaon, daw na mo. Dugol na mo things na. Okay. So kung na to, ang nature sa water is this is not. Mawigir mo kung makaubay mo. So muna lang yung mo ha. Kada sitwasyon nga ipaubay mo, ayaw mo disobey. Kaya ang paspas ang iyong tubo. The more mo disobey, dugay kanyang pagtubo, dugay yung transformation, dugay ang inyong renewal, ang inyong pagkabago sa inyong una. So dugay kayo. So sige na lang struggle. Ha? 40 katoy sige struggle. Puro katoy sige struggle. Wa pa gyud ka overcome. Eh ngano? Kung sa'yo sa ka-factor nga ngano mag-isip ka overcome, kay dili ka kapaubos. Ngano kinahanglan pumatag pagutman. Ngano kinahanglan pumatag mo abit kanisod, ngano kinahanglan pumatag mo kaon ani para mahambol ka. Kaya ano makaubit ka kay nakay gisaad sa evaluating sa mga obedient. Naayay gisaan nga abundant life. Naayay gisaan nga prosperous life. Ngayon po mga nanumang hangtod ka rin, wala pag-itubag akong heart's desire. The question is, nasa man? Obedient, tawag ka? I tell you, naay mga desire na ang tubag sa Elohim, it takes 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. Example lang, ha? Karoon ako na dagat naman po mga design ng itubag na Elohim. Pero ang pinakapunto yun, nga design ako during sa ulitaw ko, katong yung makadrive ko motor. So, isa sa kung isa nga, kasi during sa akong time ang good, ang competition pa sa mga trainee, di ko gusto na maiwit ko. Kung unsay ka na mga bago ka mga usuwag sa ministry, kinahanglan, di ko maiwit. For example, mission. Ay, magpa-qualify yun ko, mag-upang yun ko. So, mission TV, siyempre, ulit tao, ganahan yung suri-suri. Kung ganahan mo siya adventure, muhatog sa Bunga, muhatog Davao, muhatog Cebu, na. So, nag-compete niya na. Tumuto nga, sa mga suri-suri lang, sawang-sawang nang itong suri-suri. Kapoy nang itong suri-suri, ka na mag-pitching, mag-awat nang ito, nakurak nang ito. Pero na ay puntos na nahikaw sa Quran ka ng wala ko mataga ihigayin ba? Ang music ministry, tagaan mo tanang lagi, basta. Pero sa driving na sa motor, driving sa sakyanan, maulit ko yun. Wala gito gi taga ihigayin, grandma kaya naman, naamang gagawin ka ng background ng disgrasya mong gugo. Nabangga ko ito sa sitihay, nabunan akong ulo, nakalimot ko kinsa ko. Tumote kay kuha nila, gauge ba nga, adi na ko hindi pa-drive si Randy kay ka ng disgrasyado na kabata. Ito disgrasyado ang ginto at tatay kay kaya gusto yung mga litaw. Wala pa ka ba na? Drive lang ba yung mga break? Natural. Disgrasya di ka. So, yan ang tungkol sa inyong kadasig ba? Ano sa mga tubag? Nag-decide ko, edad ako 20. Ano sa mga ko na tubag na nakadrive ng motor? After 20 years? Pero still, ito ba akong desire? Adrive na akong motor. Ano yung motor? Dahil, nakay driving. Salamat, late lang. Ito ba na drive? Malabang na drive. No? Pero how many years ko ito ba? 30 years? 20 ko, pero 53 na ko. So, pila? 33 years. Pero tanawa, ipakyas pa ka sa iyong sinibisa. Ano ba? Pilo, ibig siyang ito sa Pero the question is, pila ka years? Ayaw na pangutana diha. Importante, magpaabot lang ka. Ito mo ulit tawag ka ron. Kuya Rad, tina ko, pakipre-paris. Bago lang, iba kita gagawin sa isinta ng pao, kaya gano'n. Ito ba gano'n ka? Ha? Ano yung mga struggle nga, liwak mo yung siguro Elohim, no? Kanang ingon sa Proverbs nga, hope deferred makes the heart sick. Kanang ito nga atay gilauman nga nalaman. Sige ka pa, sige ka pa, huwag yun, iabot ka lang 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. Naluyan ka, kung ano yung nawala ka.
Lumana yung sa Proverbs. Hope deferred makes the heart sick. Meaning, pag lang ang manalangan, makapasakit sa kasing-kasing. Pero ang tambal anak, hold on lang yun ka. Bahala na ito. Bagon ka kanili, hold on lang yun ka. Still, ang Elohim faithful siya. Tumagon din ka niya in His perfect time. Amen mo? Amen. Ito muna, ha? It is a struggle. Okay, number 2. 2 Corinthians, basa naman natin, ano? So, ang nature sa itong warfare diri is, it is not against flesh and blood. So, yung gimana na, it is not against flesh. So, I hope na naamoy makuha, ha? Sa nature sa warfare, kinahanglan naamoy mo makuha ng lesson. Kaya bilhin nyo, useless na yung atong mga Bible study, so wala kayo nakatunan, I tell you. Pero for the sake na lang na ako nitudlog yung kuha ninyo, for the sake na lang na pinabrihan mo. Actually, sa dyan natudlog yan ng warfare, 17 pa akong edad, although natudlog ko naman ipanalagsa, pero looking back, sa panahon na kitudlog ko, dili nga ang pinadayag na. Hindi nga pinadayag based na ni sa akong experience. Based na ni sa pagpamuhat sa ilong sa akong kinabuhi. So muna akong i-share sa inyo, ha. So mas dili ni siya more on knowledge, more on experience ni siya. Kaya dili man ka matudlog kung diyon sa nimo papunto kung wala kay kasinatian. Kaya kung tudlog lang ka, knowledge lang, amo ni ang nature sa warfare niya, bukis kayo ba? Scriptural lang niya, wala kay kasinatian, wala kay experience. Dili niya na ma-release sa inyo hang adlaw-adlaw nga pag kinabuhi. So kini akong pagtudlog karon based na ni siya sa experience. So yung naabot may makuha. For example, dili lang sa number 1 na ang kini ay aron mawala or dali ra mahurot ang imong struggle, ubi-ubi lang gyud. Pero dili mo kakaubi, o dili gyud ka mapaubos. So kinahanglan na kayo humility. Kung na paubos ka, dayon ubi. Mana ha? Dayon number 2, it is not against flesh and blood. Dili ni batok sa igsuon. For example, nakibag-in ka tong igsuon. Dayon katong igsuon, sige gito siya gahasol sa imong ha. Sa iyong hauna, naabot siya pirmi ka nangingong sa pulong nga, you have caused men to ride over our heads. Notice ba ninyo nga, naamoy yung huna-huna nga kanin yung igsuuna pirmi naa sa imong huna-huna. Kaning igsuuna, lamot kaning igsuuna. Na usaw ko kanino na patuntog. Nga atong guba, it is not against flesh, but dili siya imong kontra. Pero siya mo igibutan sa imong huna-huna pirmi. Usaw na niyo patuntog. So number 1 na makapuntong ana is through prayer. Kung kinsa nang naa sa imong huna-huna pirme, iampok. Nag-iampok ba ninyo kanang sig hasol sa imong una? Wala gyud iampok, natural. Sige ginaghasol. For example, sa ikaw dalaga. Ha? Ang nasa una sa ulitaw, si Inday na pirme. Di na gid siya may mutang kasi Inday na gid niya pirme mo huna. Iampok si Inday nga wala si una. Na si Dudong, ang nasa yung una-una, si Inday na pirmi. O si Inday, siguro na po nasa yung una-una. I-ampo. Na-question is, nag-ampo ba ka? Huwag kang ampo. So, di, siya mo wala. Diba? Asa man na nga key, o unsa man na nga weapon. Ephesians 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Pag inampo ay sa tanang pag-ampo o paghangyo sa Espiritu, huwag na magpabinantay na sa katapusan, uban ang pagkamalatayon na naghangyo ka para sa tanang mga balaan. So muna siya ikidihan. For example, imong kakontra, imong igsoon, sa hindi man niyo pwede ito pasakitan, hindi mo niyo pwede daot-daoton. Kaya kini nga gubat, hindi siya kana physical. Nausawa man mo pag-ulit. Wala gina. Kaya di man siya gubat nga physical, kinahanglan dito ka sa spirit. Ang mga weapon sa spirit igsoon kanang humility, kanang prayer, kanang ikaw na to fruit of the spirit. Muna yung mga weapons. Overcome evil with good. Hindi mo ang kagautan, ay labas kagautan. Kaya nga naman, dili man gud na siya mo ay away si mo ha? Mga bad spirit pang muna. So muna ang nature sa itong warfare is dili flesh and blood. Kung dili against principalities of different ranks. So muna it is not against flesh and blood but against wickedness.
principalities, tapos, yung diri, spiritual forces. Spiritual forces of different kinds. Romani, ha? So, ang atong away ani, according pa sa Ephesians chapter 6, against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Romani, ha? O ang atong kontra mga principalities, spiritual forces of different ranks. So, ganita na, may picture din niya. Okay, presenta. Okay. The battle is of the saints using supernatural powers from Rabboni Yeshua. The natural reaction is known by the enemy, but the supernatural divine reaction cannot be predicted by the enemy. So, inan siya. Kay dili pa ni siya battle between sa mga flesh. So, ang resulta ni isang inani. Kini nga battle ato maning away. Nga mo gamit og mga supernatural powers. Usa tong mga supernatural powers nato. Balik mo dito sa inyong posesyon. Kato ba ang ingon diri nga, we have the power of the blood, we have power over the devil, we have power over the word, power of the spirit. Kita gina inyo. Ha? Otherwise, hindi ro mo. So, kung ito ato ginigisgutan, what do we possess in union with Yeshua? So, number one, ani kay power man ni. So, gamitan ninyo ang power. Mga kagabion na dili gali mo katulog, something na naghatod sa inyo ha, bugawan ninyo. Na kung dili manggali, walay reaksyon, paampuon mo. So, pray hangtod makatulog mo. Kung mo importante bitaw din nagahagin mo kanang pray in the spirit. Kaya dako kay nagtabang sa inyong spiritual warfare. Kamo na ni, ha? Then ingon diri is the supernatural divine reaction cannot be predicted by the enemy. For example, ha? Nag-pray ka in the spirit kaya kitang igingon sa 1 Corinthians chapter 14. Nga sa diyan mag-pray ka in the spirit, secret communication na imo sa Elohim. Dili ka predict ang away. Dili siya kakuha unsa gyud ang imong giagpo. So unang kana pa lang daog na ka. Ha? Sa number 2 nimo diri, kung pray ka in the spirit, victorious na ka dili ka. Madaog na ka. Kung prayerful ka, daog na ka. Sa number 1, kung mabayong-sanon ka, makaubig ka, daog na ka. Ikaduha, sa battle between sa flesh and blood, kung prayerful ka in the spirit, daog na ka. Kayo po, madaogon kita. Amen. Okay. Number 3, 1 Peter 5:8. Busa, magpapagsalon kamo sa inyong kagalingon. Sa lalong sa kagamahanan, kakamot sa Elohim. Aron kamo ikatuboy niya sa igo gayud nga panahon. Magbuutan kamo, huwag managpukaw kamo, ang inyong kaaway, manautan, ingon sa usa ka, nangangulog, ngaliyon, nagalikot-likot sa pagpangita o pagbunon. So, ang nature po sa itong warfare, it is a warfare that needs vigilance and sobriety. Sa ibot pasabot, it is a warfare that needs vigilance and sobriety. Warfare ni, nga kinahanglan siya o, sa ng vigilance. Di ba kanang may matay, mag-vigil ni. Sa pasabot, dili matulog. Walay tulugay. Di ba? Sa puntos na si Rabboni Yeshua, i-deny na siya. Naana ang mga Roman soldier, naana si Judas Iscariot. Kung sa'yo nahitabo sa mga tinunan, imbis ang takay ingon siya, pag-pray mo, babisag isa ng kaulas, kaya ang kaway naana. Kung sa'yo nahitabo, sa mga tinunan, nakatulog. Kung kung gawin tayo sila na walay mapiktahan sa ilaha, kamu naman si Rabboni Yeshua na siya magito mo. Pero sa nahitabo, sa diyang kitapok na si Rabboni Yeshua, na ay ni-react, isang ni-react. Sige pa. Kung sa iyang reaksyon, may budlot siya sa iyang sundang, kasabot, mulaban din siyang amo. Kalugar pa nga, natunggaban niya itong mga sundalo, so saan na si Pedro. Pero nahitabo, ipukla na niya galunggan ang si Marcos na servant sa sundalo. Pukla niya, ay ano man,
Natuo man siya nga, ilaban siya rabong Yeshua, o natuo man siya nga, makatipin siya rabong Yeshua. Pinindot lang isa rabong Yeshua, no? Pagkaputol sa dalunggan ni katong sundalo, o di pa sa Mark na Marcos. Siyempre, ipupod ang sunda, sword, antang dito. Pero ikaw ka nila rabong Yeshua, ibalik na po sa dalunggan. Mayroon ko siya, ba? So, kini siya, kinahanglan niya siya vigilance and sobriety. Sobriety, sober ba ka nang nagtukaw ka rin? Abdi ka na nagtukaw. Oh. Versus Thessalonians 5:6, dibasa. Kung sa dili kita managkatulog sama sa uban, kung dili walang tukaw o malagbutan kita. Oh. Sabi ninyo, kaning mag-teaching ka, ang imo man sa demonyo sa inyong una-una, iyahang i-divert niyo una-una, diba? Aron ng daan. Naa ang inyong mata diri sa blackboard, pero I don't think na concentrate kayo mo sa pag-teaching. So inyong muna na pwede nang galakaw. Kana ang daan, imuha ng prisuhon. I-captive nimo ba na maminaw gyud ka sa pulong. Number 1 na diversion. I-divert imo una-una kasi natod ka ng minaw pero wala gyud kay masaulong ano man imo una-una wala man diha. Kung imo una-una wala sa teaching, yung kasing-kasing wala sa teaching, di ka kakao. I tell you. Ano man, experience mo na ito na. Yung dadato ko, during sa time na nag-practice kong driving sa auto, sa munsawan ako, pila to ko sa practice, di ko kakuha. Ano man, ako una-una wala sa driving, na-address kampo. Kung akong gi-drive, pero ako pa i-monitor sa mga igsoon, ako nagagi. Ako pa ni itanong sa akin, kaya ako kagi ron, ako pa itanong budget, kaya ako kagi. So sa pagtuon ako, dili ko kuha tayo kay nganawan. Wala akong una-una kasing-kasing sa akong gihimo. Bisag kita karon, honest lang. Kung inyo wala kasing-kasing, wala dili karon sa teaching, dito ko kuha. Nangabot naman yung punto na nakita na ko nga relax naman ang kampo, di na kayo sa farming lang, so hindi naman ako ibili. Hindi mo na ako ni Jesus nga, man, practice na ko. So, sa punto lang dito doon, ayun ako nakakuha, naghanap na learn. Ano man, akong mind, akong heart, nakakasa akong himo. So, dali, takin ako nakuha. Nakuha. O, practice na. Wala na. So, pala lang, exposure na lang. So, inanak ba? Kung inyo una-una kasi wala kayo sa pagtulunan, ay tayo, bigyan nyo ko. Bisan, pag sawari niya sa center, kung wala nyo una kasi yung paminawan, wala kayo may masalo. Ang unang kinahanglan ni it needs vigilance and sobriety. Paminaw din mo. Sa luag din yung unsay punto sa pagtulunan. Kaya nga naman, diha ka mo na po. Otherwise, latagaw ka yung mga nagkasing-kasing, pinigin mo, humantay tig-teaching, wala kami nakakuha. Pinigin mo sa warfare. So, muna ha, ito nang timanan. It is a warfare that needs vigilance and sobriety. Vigilance kali, tukaw yun mo, kanakagtig ba? Gamatag yun. Sobriety, katukaw. Dayon, ingon diri, the following areas of our being are susceptible to attack. So mo kung ato ni siyang gitunan, ngano man nga wala ka magtukaw, wala ka magkinabtik. Kaya ngano, naay mga areas atong pagkatao nga susceptible to attack. Kasi may susceptible, kanang weak kaayo nga atakon niya ba? Kanang dali ra kayo niya, diha kanya talon. Diha siya mosulod. So unsa may unang-una? Unang-una kini atong mind or thoughts or imaginations. For example lang, ha? Katong kinabuhi ni Jojo. Kabasahan mo katong kabitang This Was Your Life. Kinabuhi ni Jojo. Nga nagwali ang pastor. No? Nga John 3:16, you must be mutuog yun mo ana, ang Yeshua ana. Then si Jojo, sige tanaw sa inyo. Sige, nasisi na. Sa sugod na karon sa sapo. Kung saan ako sa sapo. Mo. Ikaw tayo katala niyo una-una na atin. Siguro una-una. Kaya mo ng pira dito. Kailangan natin kung ato dito. Kailangan kung magsimpo. Kailangan kung tigla dito. Hindi tinuod. Ha? May inana na iksoon. Ang areas nga dali ra kaayo. Mo yung nga the following areas of our being are susceptible to attack. Therefore must be guarded. Kinahanglan mabantayan nimo kung saan na siya. Ang imong mind or thoughts or imong imaginations. So imong imagination wala na galatagaw na. Kung na iyang matakihon. Dahil ang sources ani could be from Elohim. Nindot kayo kung ang inyong huna-huna, ang inyong
Mind of thoughts, mara na, no? Inyong imagine or inyong imagination na sa Elohim. For example lang, istorya ko karon og langit. Kung nabuna ninyong huna-huna, nag-imagine nito sa langit, dahil lang po niyang sabta. Pero minsan sana kung diskutirik langit, inyong huna-huna, ako sa impyerno, hindi kita magot. Ha? Kung inyong huna-huna, wala din, hindi kita magsabot. So, muna inyong dili nga, sa teaching, kung naamo ka din mga teaching, kinahanglan ang inyong huna-huna, sources could be from Elohim. So, may kag-i-attend yun ko din hindi, gusto ko nga, kanang ang gitudlo karon ni Kuya Randy ako lima sa ulo. So ang imong una imong gikuman nga mo paranin ba kanang buko yun sa gitudlo. So muna ang mga una. Pero ni ani ka diri kay ang siguro sa tuwa niya diri nagsabi o para ginagsilpon. Ha? Oh. Ni ani diri nagsilpon. Saan ni pagkakuha karon? Ha? O ni ani diri kay bibo man kaayo na may daghang mga igsuon. Ako man sa balay kasi tulog, di ba? So, sayang yung panahon. Kung ano yung galing po diri, ang inyong una-una, ipauyo na lang sa gitulog diri, kaya naman may nasabot. So, muna, sources could be from Elohim. Makibasa po, Matthew 16 verse 17. Pag itubag si Yeshua, umingon kaniya, bulahan ikaw, Simon, anak ni Yona. Kaya wala, padayag ka na kanimo sa tunod o sa lugo, kunili sa akong amahan nga tuwa sa langit. Oh, di ba? So, samtang namunta na si Yeshua, may tungod kaniya sa mga tinunan, nakatubag si Simon Peter. Ningon mitad diri, ningon siya. He said to them, "But who do you say that I am?" And Simon Peter answered and said, "You are the Messiah, the Son of the living Elohim." Kato pa, nga mo nakatubag kung insakto si Kipa sa paguntahan ni Rabbi Yeshua. Kaya yung una-una, naatanan sa langit, naatanan sa may tungkol sa istorya ni Yeshua. So, meaning focus ang iyang mind. So, mo itong pagpamuntanan, yun dahil siya nga, ikaw, ha? Yeshua answered said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah." Kaya nga naman, "For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." So, mukod na kanito. Pag mapil ka mong teaching, dahil ang iyong mind, ready mo dawat sa pulong, padahigan mo daghan niya dahil. Pero yung una-una, wala ka din tuwaan dito sa cellphone, padahigan po mong daghang cellphone. Padagan mong dulang ninyo, padagan po mong daghang dulang. Sa kaaway. Dili sa inyo man. Sa kaaway. So muna, amot lang ninyo ako, sa kuha lang gabahin. For every teaching ni Grandma during sa among time, i-treasure din ako na siya, na precious big kayo. So muna, nakakumpay ko ang nga teaching, daghang kong nabutang sa akong kasing-kasing, kaya i-treasure mong ginako, puntong siya itudlo. Gani, taas-taas mong gitong retention. O, doon ba pagaling na ako, nakita ko na ako sa blackboard, kining teaching about spiritual warfare. Makuha ko na ako, ma-record pa na ako. So, inana ang akong kahinawa ba sa pagpaminaw sa pagtulungan. So, muna, dumagan ka sa Elohim. Okay, so muna ha, kung ang inyong una-una, nakakalilinhin, damo mong mapadagan sa Elohim. So, kanang una-una, ato pa, gikan sa Elohim, na panalaginan sa Elohim. Pero naapoy mga huna-huna, nga gikan sa demonyo. Ha? Na ay thoughts or imaginations, nga gikan sa demonyo. Pakibasa. Luke 4:33-35. Ug sa sinaguga may usab ka tawo nga adunay usab ka espiritu sa lugar nga mahugaw. Ug siya misinggit sa makusog nga tingog. Nga ingon, "Oy, unsay labot namo kanimo, Yeshua nga Nazareno? Miani ba ikaw aron sa paglaklag kanamo? Tibaluan ko kung kinsa ikaw ang balaan sa Elohim." Ug ibadlong siya ni Yeshua sa pag-ingon, "Kumilom ka o gumula kaniya ug sa tapos siya ilamba sa dautan at tiwala kini migula kaniya sa walay kadautan nga nahimo kaniya." Okay. Isa itong makita diri. Ha? Si Yeshua nag-cast out of unclean spirit. Sa verse 31, 30, "Now in the synagogue there was a man who had a spirit of an unclean demon. And he cried out with a loud voice." Ha? Notice ninyo, naay nisulod sa synagogue. Kung sa ato pa ni, nisulod sa center. Ha? Nga naay kautang spirito, unclean demon. Kunya, nagsinggit pag yun, nga nagingon. Ha? Akong question natin, anong nakasulod man nga unta ang synagogue is holy place? Sa ato pa na, equivalent na is fellowship center o kanang worship center na to. Pero nakasulod ni tao nga naay demonyo. Yan, nagsinggit-singgit pag yun. Ha? Let us alone. What have we to do with you, Yeshua of Nazareth? Did you come to destroy us? I know you, who you are, the Holy One of Elohim. Ha? Yan, maayo man ang ipamulong. Insakto ang ipamulong.
Pero gasupak siya. Gasupak siya. O, minsan, pasag tira gudmin, let us alone. But Yeshua rebuked him, saying, Be quiet and come out of him. And when the demon had thrown him in their midst, it came out of him and did not hurt him. So, pwede po na. Daghan isulod sa Colossae 10, nagabalo din ninyo. Ha? Masa gini, mga bawas din mo. Na yung mga unclean spirit. Kanya, na-question ng kunsiling, ano isulod niya? So, pwede po nga, naay nasa sulod sa pikuman, nga, ang iyang una-una, una din nga, iyas demonyo. Ditresyon niya ang demonyo. Pero yan, di pa, sulod yun niya. So, pwede po na, ang atong mind, ang atong thoughts, ang atong imagination, iyas demonyo. For example lang, kung saan niyo pagkaimalong ang iyong una-una iyas demonyo, kana mag-imagine mo sala, hindi ba na iyas demonyo? O, nag-imagine mo o, hindi na makahugawan. Nakakita mo o, lalaki na macho, na wali-pre. No? Kung sa mga lalaki na nagkaroon mo, babae nga, wala ka na, o nagtupis, sabi na siya yung TikTok. Ha? Kanya, yung nakita sa TikTok, idala nyo din eh. Hindi kanya kung sa kaway. Ang sa panguna-una, tulad mo, no? So, nanawa nga ang imagination, or nag-imagine ba mo, nakapatay mo, or nasumbagay mo, inatry na works of darkness. Iyan ang sinimali. I hope no nga, punta, kanagin din sa pulong ba, ako, many times ma-enjoy kayo ko mga kagabi. Share na ako ni sa inyo kay during anang mga times bitaw na dili ko katulog, angkol, ikat sa last years, ang to, mabot ko kalauna, alas 2, dili ko katulog. Mubiyong ko sa akong mata. Di siyempre, babiyong mo sa mata, hindi ko makita. Pero rin ako makita. Mura ko ganda sa dita na beautiful kayo mga places pa. Vision. Makita vision in the night. Kung makita na ako, indot ikastanan. No? Kayong ko nga, abalihin. Kini ako nakita pero wala bilis kalibutan. Nakakabilis yung mga kalibutan. Kaya indot kayo na siya ka na mga ako lang nasabtan na usana kakongkot sa ihig si Moha na ikongkot ka niya sa mga beautiful places pinaagi sa mga vision. May ipakita niya sa Moha para na ma-encourage ka, ma-comforted ka. Na-encourage mo nga, pangay mo vision in the night. Kaya mo may sagaran ako, kanang mo-play ni siya. Na ako di naman ikay ko tigtanawan ng mga salita. Ano ako mga sakop, gusto kayo nabasa comics. Gusto mo tanaw og mga salita dihang mga ginoan. Actually, wala namang ipipalipay sa YouTube, TikTok. O, magpaload mo ganito sa Wi-Fi, for the sake na lang na mag-monitor ko sa teachings kayo, news about Israel. Pero other than that, wala na ipipay gana ng tanong ko mga salita, gubat, karanto, wala na din na. Sa papatay na ko ang mga butanga, wala na ipipay bisa, wala na ipipay pleasure ka ng mga butanga. So, mo po tigong po sa ilang sa kuang nga, tagaan ko niya vision in the night. Mga pananawon sa mga kagabion nga, pagkalintat kayo. No? Dinabot ninyo ma-share kay ma-share na ako ninyo kung naapot mo same spirit ang mapakita ko mo pananawan sa kagabion. Mura pagkatanaw sa lida, I tell you, ha? Ngit kesa ng pero nga, mga picture man yung pagkagwapo kesa ng lugar. Different places sa mga di man diri, ha? Thoughts or imaginations. Nagikan sa iyo. Kamo to, kanang mga imagination nga gikan ng Satan mga bad na kanan. Puro na bad, puro na works of darkness. Mga disco, kung mahilig ba mo unang disco ka na mga kahilayan sa kalibutan, Bonnie, ha? Na nag-feed na sa inyo ang demonyo. Okay. Ikatulong nga source. Man, pagkibasa, Matthew 16 verse 23. Apan siya miliki o ingon, kang Pedro, pahawa ka sa akong atubangan, Satanas. Usa ikaw ka kapanggulan, alam ka nako, kay wala ka makapang una-una sa mga butang nga iya sa inyong, kundi sa mga butang nga ila sa mga tao. Okay. So, pwede po niya sa tawhanon. Diba? Naigon man si Yeshua din eh, nga from that time, Yeshua began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. So, muna yung Pangulo nga, sige sa iman siya matinulan nga ako, bato ko sa Jerusalem, dito sa biton ko, dito, patsyon ko, na, kay maban ako si katulong naglaw. So, walang makuha ni Pedro nga, sadyang mamatay si Rabboni Yeshua, pagkabanhawang siya si katulong adlaw.
So ningon din, then Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, o galon, di siya not happy to you. Ningon siya nga, ipalayo ka kasi bako, galon, mamatay ka. Wala niya makuha nga, sakitan si Rabon ni Yeshua, patin siya, niya, sa ikatulong adlaw banhawon siya. Pero gisananta to ni Pedro, sa iyang nasabta sa tawhanon. Di siya gusto mawala si Yeshua. So siya, simba ko agalon, mamatay ka. Na, di siya mamatay si Rabon ni Yeshua, wala'y kalawasan. Dili siya banhawon. So kana mga tawhanon na una-una. No? Sa mga tawhanon na una-una. Kasi ikaw una-una may tungod sa imo. May tungod sa imong future, may tungod sa imong kahintang. Para ba ito, datong tayo nga wa ko na kayang negosyo, nya kaya ka naman siya crops. So sa mga himuon, magtugon na budget ako na butika, pagpahuman, sa dihang kumplito na, kagpuna, naman kasi kalagoy na ko, mahulay na ka kay mag-enjoy na ka kay o daghan na kayo mo hanatigo mo hati. Naman sa mga himuon, oy buka, kanong gabi, kung mong talag. Isa may pahimulo sa mga himuon. So something galing yung himuon para sa imong pagalingon, imuhan na naman. Ang saan malin ako pag rin atong may. Kinala mo una-una, pero may nabig si Yeshua. Sabi ni Yeshua, wala ko kabalo sa akong uma, pero musalig rabi ko nimo. Ang inyong ipang una-una karon, una-una ka, si Yeshua. Gani, makatabag ni sa inyo ha. Kanaging sa pulong ba, based lang sa akong pagkamalando. Kay, naging wala sa Tehillim 62 verse 5, na, for my expectation is from Him. No? Ang akong expectation is from Him. Ang akong pamalan nga na, di ba kita sa tawhanon, daghan kita expectation. Pero I tell you, ang atong mga expectations sa tawhanon, failure na ka na. Failure na. Motingon ni Hannah, William Shakespeare. The future of expectation is heartache. According ni William Shakespeare. Kana, sa tawhanon na, tinood. Una nakaingon siya nga, expectation din sa tawhanon, failure. Ano naman, kung tawhanon ka din soon, posibleng muuswag, posibleng po hindi muuswag. Pero, kung ang inyong expectation, puro na talang kang Rabon ni Yeshua, I tell you, puro yung success. Di pa lang makasagutan. Di pa lang inyong mabalance. Kung sa ako na ako pag-una-una nga si Yeshua kitanan, isa ka tiyan na iksoon, loneliness of mind. Ipaubos niyo una-una. Ipaubos. Ayaw mo pag-una-una, doon sa inyong ugma. Ipaubos niyo una-una kay si Yeshua rin niyo expect. Si Yeshua rin mo plasta ninyo, si Yeshua rin mo orders inyong lakang, si Yeshua rin mo hatag yung prosperity, si Yeshua rin mo hatag yung abundance. Kana. Tinuod yun na, ako gihimo bitaw ka na wala may expectation ba? Noon sa manoon nga, ang wala na akong expect, noon mo ginihatag, pero ako kayo kong kalipay nga, wala ko gadaman ni pero ni abot. So yun na. Sa lahat ninyo, so mo niya, nga 363, mawala ko na sa loob, 12, 17, 18, mga ang rich, dato. Okay, another nga weak nga area, nga atakiwan sa demonyo, mga sa una-una, ang iwan akong heart. Heart. Okay, matibasa, Matthew 12:35. Ang taong maayo, gikan sa iyang maayong bahandi, gakuha og mga maayong utang. Ug ang taong dautan, gikan sa iyang dautang bahandi, gakuha og dautang mga butang. Okay. Matthew 59. Kaysa kasing-kasing nilagyan ang dautang mga manuna, mga pagpatay sa iskataw, mga pagpanapaw, mga pakikilawas, mga pangawat, mga pakak, mga pagsaksi, mga pagpasipala. Ano man na naay connection ang mind o the heart? So, ano siya? So, mo ni mong mind, mo ni mong heart. So, mo ni siya. So, ang atong bato dito, dili may tawag sa mind. Wala dili sa heart. Ang external na warfare, kanang gawas na warfare, no, external warfare, dili na katubaton sa mind. Kagubat ni ini. Pero ang heart, mo ni muhatag og desisyon. Sa ibang pasabot. Kung kinsay ni daog diri sa mind, mo decide ang heart. So, mga importante kay di sa Mark 12:35, nang ibutang nimo sa imong heart, mga maayong butang. Kung ba't ang imong gibutang sa imong heart, kung unsa gigubat dito sa imong kuna-una, mo decide ang heart.
Mo na itong himuon. Nakuha ko niya. So, ang heart is the decision point. Kung asa siya mo-obey. Asa siya mo-tuman. Kamuning ang diri nga, therefore, let us fill our hearts with good treasure only so that we will be blameless and holy in the presence of our Elohim. Ato pa, di ba, Matthew 12:35. Kung unsa imong gisulod sa imong kasing-kasing, maayo gali na siya. Ito basa, nga diri. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things. And an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. Tato pa, ang imong heart, mo ni imohang bitaw na to bank or imohang depositohan. No? Mo ni imong heart. So, kung nag-deposit ka diri o mga good treasure, okay, natural, makontrol niya kung sa'y imong gihuna-una. Dili ka maghuna-una nga makapapugdoy nimo. So, kung good treasure ang imong gibutang dinhi, na ang imong huna-una, maghuna-una bigat more pa gyud nga mga ayong treasure imong ibutang sa imong heart. Pero kung evil treasure ang imong gibutang diri sa imong heart, no? Evil treasure. Ang imong huna-huna puro po evil. So, kapag ako ka sa imong mga dautan nga mga bahagi sa imong sulod. So, depende na ni kung unsay nasa imong heart, mo na inyong huna-huna. So, aron matinabangan ta, kinahanglan ang atong mind na kaubay ka Yeshua, aron ang musulod sa imong heart, puro mga maayo na treasure pertaining sa obedience. Unakuha ninyo. O muna, ha? So, decision point na siya. Ang mind, dito ang battle, gayon ang heart, decision point. Asa mo gawas? Diri na rin sa baba. Kung idaot ang dautan, sa imong huna-huna, dahil imong kasing-kasing bulisay. Then ang baba ngayon nga, huwag niya akong humuon kay huwag niya akong huna-hunaan. Huwag niya ang decision point. So, diri na dayon, diri na dayon imong back-back na dayon, huwag niyo back-back din. Huwag na dayon din ang outcome or result. Result sa pag-iguban sa huna-huna na nag-decide ang kasing-kasing which asa ni akong i-obey. Dayon, huwag na dayon siya ang final. Ipangulong na dayon naman. So, muna, naku kayo katabang yung tawag na ito, Philippians 4:8. Mga things na worthy, things na naay pagkakutli, mga butang na naay magkani mga maayo, meditate on these things. Kamalandong hindi siya. Okay. So, mo ni ha, atong mind. Okay. So, ang advice ani diri is, ibasa 1 Thessalonians 3:13. Aron mabalikon ang inyong mga kasing-kasing sa walay pagkabandungan diya sa pagkaputli tabangan sa Elohim, atong Elohim kung amahan, sa pag-amin sa atong agalon nga sa Yeshua, uban sa tanan niyang mga balaan. Okay. So, wala na siya ay product. So that He establish your hearts blameless in holiness before our Elohim and Father at the coming of the Lord Yeshua before His sons. Mas ato pa ito nilani niya siya. Kung sa'y naa sa inyong mind, kinahanglan mga good treasure yun. Then kaning good treasure, kinahanglan ma-establish sa inyong mga kasing-kasing. So sa lahat pa mga pagkastorya, Colossians chapter 3 verse 16, let the word of the Messiah dwell in you richly in all wisdom. Meaning, ang pulong ni Rabon Yeshua i-establish sa inyong mga kasing-kasing. Mga good treasure. Mga good treasure. Kaya daghan na galing ng treasure ni inyong heart. Ako ni inyong heart, pagkadako isa. Tanaw rin niya namin yung gamay ra. Pero sa spiritual world, pagkadako sa itong kasing-kasing. Asa man ang kasing-kasing sa kalag. Sa kalag, ahanapin ang heart sa kalag. Okay. Kanang spirit, naa na siya heart. Kanang soul, naa na siya heart. Kanang body, naa na siya heart. The question is, asa ang heart sa imong soul? Nasa inyo. Sa center po sa tao. Mamita niya nga, yung, ang imong hanggang mo imong belly. Tanto pa, ang tiyan, asa diba center point? So, natin ang imong soul. Natin ang heart. So, kanang soul, naku, kayo niya siya. Pagka naku, kayo niya siya. Kung tanaw lang mo ang human, gamay na siya, di ba? Pero I wonder why. Nga nung katong
tao nga gisundan og demonyo kana sa ingon sa Mark 5, pila ka demonyo ang sulod siya? Isa, duha, tulo, pito. Legion. Unsa man ang legion? Ako lang ang isip niyo. Ang legion gali is usa na siya ka company. According pa sa Roman soldier, ang legion is composed of 2,000 foot soldiers. So 2,000. So og mayon ka og kining dahil sa tawag ang panundalo, ang company may tawag ang company Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo at 500 na na o to 600. Sa ato pa, ibutangan nimo og 500 ni 500 na to pa pila. Kaya isa ka company, kung kompleto gali siya Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, so butangin mo na siya 500. Isda wala may Echo. So 500 ni dire, 500 po ng Bravo, 500 po ng Charlie, 500. So equals 2,000. Kasabutan na isa na siya ka batalyon. Batalyon is composed of 2,000 personnel. Kamu na ito, batalyon commander. Kamu na pasabot, ang naa sa legion, naa sa demonyo, pag nasa tao nga hindi na demonize, 2,000 ka demonyo. Imagine, sa wala niyo, kung gamay ang tao. Pasabot, ang kalagi ay, ang heart ay sa tao, dako esa na. Nung masundan o pila, 2,000 ka demonyo. Tukusgan kayo siya. Nagkaroon pa ka na, pila ko pinoy na sunod niya. Pila ka buong demonyo na sunod ninyo? Mutuo mo dili, ang mutuo mo kanahoy demonyo, dili. Ha? Mutuo mo ko, nganuan, nganon na pamatay disobedience, nganon na pamatay wickedness. Pasawag ka tungo nga demonyo, nagsige pa itong dula sa imong sunod, mo nang gituwag nga internal warfare, kaya ipa-deliver to sa nimo. Kung sa sa Luke 11, when an unclean man, usa ka nautan nga espiritu, mugawas sa tao, pasabot, naagin demonyo ang tao. Anong maldita man mo? Anong suplaga man mo? Anong isipan man mo? Di ba mga demons na siya? Oh. Anong naamay doubtful? Anong naamay kabalaka? Mga demonyo na tanan. Actually, by nature, si Adam o si Eve, wala gini sila yung mga demonyo paghimo na tayo. Kung sa'y nakakang Adam o kang iba, ano ba? Lord. Means, the presence of Elohim, naasa pang-ada kong haba. Walay uncleanness, walay wickedness, walay bad spirit. Kanos araw na sundan ang tao dahang demonyo, sa dihan mikaon na siya sa pag-ila sa mga ito. Dito nakasulod ang dahang demonyo. So muna ang heart sa tao, puno sa kadautan. The heart is deceitful above all things. Bukanoy. Desperately wicked. Now, kung mutuo mo, kung mo nga, wala mo ko isa lang, bakakon ka, muna sa verse dyan. Nga naman, kitang tanan makasasala. Muna, kinahangan tag-sayo, kinahanglan ang gabun niya siya. Aron nga, mubuyo siya sa kasing-kasing, aron, simpao niya ang tanang mga demonyo sulod na to. Hangtod na muabot nga, mabalik ka sa unang nga creation, balaan, holy, blameless. Sarang heart ninyo. So, muna, kinahanlan ang atong heart. Usang makatabang ang iyong heart na hinloan. Ha? So, muna yung heart. Ako naman hindi ka, no? So, mao ni mong heart, yung heart. Pero ikong speed. Sa mga sugarol. Okay. Ang heart na siya itaw sa Matthew 15:19. Ilagay ka po sa laan eh. Ipadaw niyo. Mark 7:22 to 23. Pila ka po sa kasing-kasing. 7. According sa dire. Sa Matthew 15:19, pila? 15. So, pila ka po? 22. Wala ko masipyan. Ha? So sa ito po imong heart na ay kawatan, na ay pasipala, na ay kaibigo, na ay kubitos, na ay gagpo, makakalitan. Ito yung 22 kapok. So kanang 22 din ha, puro na mga spirit. Ano sa spirit? Bad spirit. Nagpuyo na sa heart. Naman sa mga nakukuha. So unless kaning heart na broken, broken na siya. Pag broken ka, like exhibit, mabuak, gawas. Yeah? Butilya, pili mo bukod, pili ka kawas, kagawas. So, kinanan subject which have brokenness. Ipabuak yun na siya. So, pag mabuak ni mong heart, so, hinahina na ning mugawas. Pero ang pagkatana karon, kay spirit pa ni sila, kung mugawas ni sila, magbilin sila bansa. So, imong heart, dili, kay ka-pure.
Dili wa complete. Na ang sa pulo, blessed are those who are pure in heart, for they shall see Elohim. So kay pag mabuak ni siya, hugasan ni siya. Di ba ang word is, saan yung word? Water. So ang sa tuyo sa water, hinluan niya, cleansing. Oh, hugasan niya yung heart. So sa mahugasan niya yung heart, kulang pa man na siya. So pinahan, dabdaban. Dabdaban o kalayo. So ang sa tuyo sa kalayo, for purification. So pinahan mo, agigin mo og melting. Moagi mo breaking, moagi mo melting. Kanang melting, maunay kalayo. Sunugon ang inyong heart. Pag masunog ng inyong heart, maluto na inyong heart, ang inyong heart, may sama na sa heart ni Raboniesha. So, kinahanglan mo og process. Oo na kinipagi so. Unsa man ning kalayo? Unsa ning kalayo? Oo na itawag itong mga tests and trials. Kung una gina ng pulong, ha? James 1:2, count it all joy, my brethren, when you fall into various trials. Ano man? Paghinlo na. Knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be complete, lacking nothing. So, pasabot na igsoon, ha? I-welcome ni mo siya. Kay kining test and trials, mag-produce ni siya o sa patience. Ang patience, mo na makapakumplito. Mo ni makapasensya ka sa iyong kaugalingon, makapasensya ka sa matag-usa. Makapahimo kumplito sa kasilikasan sa tao. Okay. So, mo na ni heart is the decision point. Dayon, ganang import pa man ang mga tugang-tang. Dili sa baba, dili makita kung sa'yo nasunod sa kasilikasan. Okay, diba sa Matthew, Heading 1:1-3. Buntangan mo, Elohim, o bantayan, bantay ang akong baba. Bantay ang puntahan sa akong mga gamit. So, diba? Proverbs 18:21, life and death is in the power of the tongue. Mouth o tongue. So, bantayi. May nga, bantayi. So, ang pinaka-the best na wisdom sa mouth is keep silent. Pati mga puno sa kalibutan, tao bitaw na si Hilot o Baba. So, mga tao nga tabian, marites, wala'y bahog ng baba. Sige pahumaw. So, hindi matigong ang bakterya. Sige gawas. Sige pahumaw. Parang yan na nato, ang baba is dead na siya. No? Panghaw ba? Ang tao, hindi ka pahumaw sa iyong baho, sa iyong tabo, sa nuhod. Hindi ka kautot, according pas doktor, patay daw ka. Pero sa atong pagpahumaw, kinahanglan, ang iyong pahumaw, katulad kong maayo. Or katulad kong mga part na ang imong ipahumawan, makasabot mo. Pero nabawgit sa tanan, kung naatay mga kabuka, naatay mga oppression, depression, ang pinakadapit ng pahumawan, siya ba yung Diyos? Diba? Kana confess your sin to one another, o isugin mo sa mga elder. So nabaw sa tanan, kanya itong mga kulitaw dalaga ang matinabangan niya. Times kalisan niya mga struggles, aron dali mo ko overcome, pahumaw din si mga papa. Kung galing, si Mama Papa di maminaw, ay pinakadabis na maminaw. Sabi yun. Diba si David, mga yung himo, ang tanan niya mga struggle, ang tanan niya mga plano, ang tanan niya, dito niya ipangawdahan sa iyo. So, ang tinabangan. Okay. Dahil 140 verse 3, pag-iwasan. Binabaid nila ang ilang mga dila sama sa isang kabitin. Ang kalala sa udto na sa galong sa ilang mga gabil. So, unsa gila yung dila? Ha? Ang kalala sa unto-unto. Unsa na yung pasabot? Kanang unto-unto, snake na siya. Ha? Grabe kalala. Kanang imam na ito nga pulang ikong. So, uban na na, kahit man ang kubra. Kanang mga pulang ikong nga halas, lalaki na siya. Pinana itong dila. Grabe kalala. Grabe manuot. Grabe makapasakit. So, mo nang yung pantayin. James 3:6. Kung ang dila mao isa ka kalayo, mao ang kalibutan sa kalutan. Maingon ni ana ang dila sa taliwala sa mga bahin sa atong lawas nga nagahugaw sa tibuok nga lawas kung nagaluslit o kalayo sa tibuok nga kinaiya nga daan o kinaduslitan gikan sa impierno. O na ang dila. No? Isa siya kang fire, a world of fire.
kalibutan sa kalayo. Dayon, yung paminha na life and death is in the power of the tongue. So, ang gahom sa kamatayon o gahom sa pinabuhi, naasa ang bilang. For example, pagdawat mo karabudi siya, o siyang bigamit? Bilang. Diba? So, sa final nimo nga breath, final nimo nga ginhawa, kung siya siya mong malito, luwas ka. Kung siya siya imong ihugtan sa final breath mo, luwas ka. Pero sa katapusan imong ginhawa, nakapasipalat ang rabo niya siya, mawag yung judgment. Diba? Ang hapit mo, ginansang sa kahoy, hapit na mamatay. Hindi mo siya, nag-alon, master, remember me when you're kingdom. Final word to niya. So, sa may decision ka niya siya. Today, you will be with me in paradise. So, ang akong kam, muna naghatag na ito, direction. Okay, number 4. Nga kanila gibutaan sa Elohim ni ini nga mga panahuna sa kalibutan. Ang mga sanagutan sa mga dili matinuhon. Aron ang kahayag sa mayong balita sa himaya ni Yahshua. Nga mao ang dagway sa Elohim. Dili usidlak kanila. Okay. So, hinumduman nato yung suon na kini nga warfare, kini nga kalibutan, according pa sa katibasa, lugang sa John 17 verse 14. Ako lang gihatag kanila ang imong pulong ug ang kalibutan nagdumot kanila kay sila dili iya sa kalibutan. Maingon nga ako dili iya sa kalibutan. Okay. Sila po niya dili iya sa kalibutan. Then ingon po sa Corinthians, whose mind that God of this age has blinded. Pasabot, kini kalibutan, kinsa ni nga teritoryo. We are in the enemy's territory. So, bantayan nato. Kaya naata sa teritoryo sa kaway. So, natural. Diba, for example, ang sundalo, ay nakatwin na siya makomforted kung tuwas gas kampo. So, sila ang batalyon lugar, batalyon nila. Pero kung tuagaling sila sa field, tuagaling sila sa area sa kaaway, kung sa may nature na sundalo, nakakaroon kay kita, naaman ta sa teritoryo sa kaaway. So, wag kinikompensa. Anytime tang birahan, anytime tang sulungon sa kaaway. So, mga ingon dili, Satan is trying his best to deceive us in many ways. Yan naman, naaka sa teritoryo. So, gusto ganyan, balik ka sa kuha ba? So, daghan kayo siya gamiton nga mga tentasyon. Para lang yun nga makuha ka niya. Malimbungan ka niya, mabilag ka. Yan 14:36 dibasa. Kung ako makaadto na ug makaandam kaninyo og dapit moani ako pag-usab kung natun ko kamo uban gayud kanako aron nga kung asa ko atuwa usab kamo. So, dato pa, dili ni mo ilugan ni Rabong Yeshua. We are in the enemy's territory. So, bantay kita. Mintras nata ni kalibutan bantay kita kay nakagay decision. Pagka nagkangyo, decision ako, mura magiging akong ipangin na baluhin, mahimo, at ubos nito nimo. Kaya ang tawag mapainusan, ang lisod na siya, malibungan. Humility cures worldliness. Ang pagpaubos, makaayos sa pagkakalibutan. So, muna nga, daghan kay tentasyon. So, may counter na ninyo along the way. Along the way nga, nidagan mo ning lumba sa pinapuhi, along the way nga nisubay mo ning dalana, lihat ninyo may filtro ang daghang mga libo, mga ilan. Salamat lang kayo, no? Kay in the first place, ako, napasalamat din ko nga stricto yun si Grandma sa iyahang disiplin sa mga. Stricto yun ang iyahang pagtudyo na mo. Dayon, ang iyahang pagkinabuhi po, nakita din mo ang godliness, righteousness. Many times, gila siya kwarta pero hindi lang. Nagka mga panahon nga grabe ang offer, pero hindi siya mapahinga. So, siyempre kami, naglantaw kami niya. Siyempre ako, naglantaw ko niya. Kung sa iyang pamagi yan, gitumpat, ako po niya akong sundot. Ako po na i-share sa inyo, ha? Na, usag yun sa dalan, madali kaping mailan ang tao, sa diyan musulod siya sa kwarta. Ha? Sa diyan musulod siya sa kwarta, mo na ako ang instruction sa akong kinabuhi din, sa akong
ako kanang itaw na ako kana life verse Luke 10:4, no diversion along the road. Unsa may diversion along the road? Money. Kwarta, job opportunities, worldly business. Mo gini mga diversion. Ha? Kung dili ta mailad sa imong weakness, dito ka ilagon sa kwarta. So, ang pinaka the best yun, maka-overcome mo kwarta, kanira yun. Ako ihatag ninyo, Hebrews 13:5. Maura din. Di mo mailad kung dito. Kung sa inyo na himutangan, kung sa itong hintang karon, isa pa nagkaon na taog, kani. Kontento lang, pasara lang na siya. Diba naman ko yung na-record ni, na-upload ni Grant about sa may diversion ng karon. So, kani pa ka kontento yung so, mo ni yung kamilas din. Okay. 2 Corinthians 11:13-15. Basa. Kaya kana sila mga batakon ng mga apostolis, mga mungo, ng mga lingkungon, nga napaka-apostolis ni Yaswa. Kung dili, katilatan, kay bisan pa gani si Satanas, nagapaka manuda sa kahayag. Busa dili, dakong butang kung ang iyang mga ministro sa pagpaka-ministro sa pagkamataro. Kansang katapusan, niamay sa ilang mga buhat. Okay. So, kani ko ninyang bantayan ha. Kani 1 Corinthians 11, 2 Corinthians 11, 13-15. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Messiah. Kaya na nakukuha niyo? Ha? Kani mga false apostle? Oh. Una din na mo deceive kini mga false apostles, false prophets. May bawa anak ninyo. Ha? Kamu kawa pa lang expose na niyo. Siguro ako expose na. Pero sa padagang ako exposure na niyo. False apostles, muisgot din niya kung mga doktrina na dili sound mind. Doktrina sa pagganansya. Number 1, bila ni-involve ang kwarta, gina siya. Salamat sa Elohim nga, ibatat yun, sa kong kabay, nabatat yun dito dito. Isa gina siya. Kanang mga, gitawag na to mga, ito naman mga na, kanang magtukod ang mga simbahan, mag-picture-picture, tapos magkuha ko kining mga hinapat ko sa bantayan na siya. Bantayan kayo. Maningitang sa 1 Timothy chapter 6 material. But godliness with contentment is great gain. Pero yung pag-iiyaw, useless ramblings of men of corrupt minds and destitute of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. From such withdraw yourself. Kini mga tao ito ang mga malalisod kay mga doktrina. Dili gusto doktrina sa godliness, dili gusto doktrina nga daghan man na siya kamo dinhi. Kulang lang ninyo, kinahanglan na ako kanina ako inuman. Ikaw pero ano ninyo ang gawin. Pero sa kuha, kan nakita ko yung pinto ali. Kuning ako lang niya. Ano na no? Hindi na lang i-mention. Basta kay number 1 din ani nila nga temptation sa inyo ha kanang money, ha? Money o kanang gain. Business, negosyo na. Mo na siya. So ang pinaka the best yun nga dili mo mailad, di ta mailad. Mintras nata sa enemy's territory. Bitan siya. Paabot na lang din ninyo ang prosperity niya ba? Wait lang mo sa ihang time to prosper niya. Ako man nakita. Kanya ito, kulang pa ni karon. Wala pa ni. Food, thing, kanan. Hindi na kita na. Anything. Kung sa kumain mo ikuan, kami pa na lagi. Kami man ako bili ka doon. Nang lagi ko perfect time to it. Tuo o prosperity, maabot na ninyo. Pero the question is, makapaabot ba mo sa perfect time sa inyo? Abot lang mo. Abot na siya. Check out sa mga 2:9-10. Ito ba? Ang iyang mga pag-ani, sumala sa buhat ni Satanas. Sa tanang nagahong o mga ilhanan o mga katinganahan na baka. O sa tanang limpong sa pagkadili matarong, alang sa mga magkakawala. Kaya wala sila managdawat sa gugma sa kanaturan. Aron ta, mangaluwa sila. Okay. Isa po ani sa deception igsoon, ha? Bantayan ninyo ha, money o gain. Ikaduha kanang walay love of the truth, no? Love of the truth. No love for the truth. Kung walay gugmas kamaturan, isa na siya. Kani is good na din sikat sa mga mo ni ang 666 na tao. Mo na ang walabot nga
666. Dili mahigog magkamaturan. Nan, di ka mahigog magkamaturan, kinsa man ka? Diba sila pong Yeshua, I am the way, the truth, and the life. So kung dili ka mahigog magkamaturan, wala ka mahigog mag-Yeshua. So pwede ka mag-isip. So bantayan na ha. Tuduan naman ako. Along the way, sa inyong pagsubok, muna yung mga kamaturan. Okay, last, number 6, number 5. 1 Timothy 6:12. Makibisog ka sa mayong pagpakikaway nga iya sa pagtuo. Kukti ang kinabuhi nga walay katapusan. Na niini gitawag ka o nakasugid sa maayong pagsugid sa tubangan sa daghang mga taksi. Okay. So kung sa nature sa warfare, it is a good fight of faith. Ha? Maayong away sa pagtuo. So kung sa imong kapital din imong pagtuo. Unang din yung pagtuo. Ha? So morning there, we must hold on to the end and earn the prize of victory. 2 Timothy 4:7-8. Okay, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Adonai, the righteous judge, will give to me on that day. Not to me only, but also to all who love His appearing. So sa iyong dili, akong giaway ang maayong bugno sa pagtuo, akong gihuman ang lumba, akong gitibigan ang pagtuo, o sa katapusan, ana-ana ang kuruna sa pagkamataro ay hatag ni Kabayluhin. Kaya ito may bugno siya. So, kay maayo man yung bugno sa pagtuo, ang atong yung puhunan ani nga dili, we must hold on to the end. Ha? Remember, he who endures to the end shall be saved. Ayaw hawa sa imong posisyon o sa imong possession. Sa imong pasagot. O kasa ka giplasta sa ilihim, ayaw hawa. Balhin-balhin ka. Sure bull ka, hindi ka kabot. Jadi man mo giplasta sa mahay. Ayaw mo hawa. Otherwise, hawa mo. Kamuray na hatag sa inyong pagkalingan na mapili. So, next, the contending forces in the spiritual warfare. Kanang may contending, kanang naging-contest pa sa naging-contest na pwersa sa atong pakigubat sa spiritual. So, una diri kita nga mga saints. No? Kita mga balaan. Led by Yeshua, the captain of salvation. So, si Yeshua mo nag-led na to? No. Dayon, ay kaduha nga force is Ephesians 6, si Satan. So, pasabot sa good fight of faith, always, sila po niya siya mo inagiyan na to, ang ato yung takbang demonyo. Posible po yung takbang tao mag-isudan sa demonyo. So mo nang nagtuon yung taan karon dili mo malisip. Dili mo mawala. I believe nga sa kadaghan ng mga pulong, sa kadaghan ng gitulong na to, ang budlaw, malisip mo inyohan na gina. Ha? Inyohan na ginangkamas. Para lang sa kuha, marag, sa kadaghan ko natulong, nindot gawas. Okay, pakibasa ko. Philippians 1:1, Revelation 3:9. Pakibasa. Si Pablo o Timoteo, mga ulipon ng Yeshua, alam sa tanang mga balaan, diha kang Raban Yeshua, nga naa sa Filipos, uban sa mga obispo o mga diakono. Okay, diba klaro? To all the saints in Yeshua who are in Philippi. Mga balaan diha kang Yeshua. So pabalaan nga kang Yeshua. Okay, Revelation 13:9. So gihatag kaniya ang pagpagubat batok sa mga balaan ug pagdaog kanila ug gihatagan usab siya og pagulutan ibro sa tanang banay ug katawhan ug sinertihan ug nasod. Okay. So abi ninyo inani ni siya. Paghuman sa rapture, ang rapture ha dili na second coming. Ang second coming ni Rabbi Yeshua katong gitugid siya mo tindog sa Mount Olivet. Mo sulod sa Jerusalem. So kana doon na sa time na nasa milenyo, millennial kingdom na siya. Pero ang rapture, anytime na kako. Anytime na, pwede na karong gabi, pwede na ugma, pwede na sunod ugma. Rapture na siya. Muna kung nagbantay ta, naghimo mo sa kulaton sa Elohim, nag-faithful mo, anytime mo makuha. Ako magaling ko na, ako kung puputan niya, ako mga anak, kung biliin sila matinag-anan, ako matinag-anan naman yan yung mabilin. Ako mabilin ko niya, kamu niya tago-tago. Ha?
Dili gali ko mag-faithful. Kung balik kay sila kung Yeshua, kanang rapture kong gabi, o ugma ba, dili gali ko faithful, dili ko prayerful, dili ko magilot ano, mabilin din mo. So, muog ginahigayon nga, kaya nabilin man mo, kaya ka mo magilot ano. Dayon, ang madala sa rapture, humit man sa clouds. Ni Rabong Yeshua. Dagko niya dito sa langit, na ay awarding. Dayon, kani mga balaan, ha, makigubat ka. Makigubat si Rabong Yeshua, diri sa kalibutan, sa mga demonyo. Ubanon niya ang mga narapture. So, mubalos na punta sa demonyo. Ha? So, mubalos na punta. Kanang ingon diri sa Revelation, chapter 17, verse 14, na ingon diri, This will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them. For he is the Lord of lords and King of kings. And those who are with him are called, chosen, and faithful. So, ang mauban gid sa rapture, liman ilang niya, tulong ka puntos. Ha? Kinsa ni? Tinawag, pinili, o nagmatinunan. Mo ni makigubat na. Mo ni rapture. Okay. Bantayan ninyo ha. O, mabilit gali mo. Wala ka ba yung mama, wala ka papapa. Ang mabilit, sorry na lang. Colossians 2:13. Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them. Bisan pa kung saan ning away soon, ang gubat, always mula o ginagod. Tanawa ninyo sa history. First World War, Second World War, Third World War. Yan sa may gilaog. Puro yun mga mayo. Sa final victory, ang muda upod, puro yun mga mayo. Okay, so mga contending forces, kita balaan, dayon, sisitan, ang akong kontra, Ephesians 6, verse 12, kaya nabasa kayo na, mga host of wickedness, principalities, mga dark force, so kana mo na yung mga kontra. 2 Corinthians 2:11, nag-iwan dito, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his device. So sa ito pa ang, kung sa kwetsa, no, ang demonyo. Ang demonyo ra ba, iyahang strategy ani is take advantage. Panahon nga dili ka mo matinadanon diyan sa mudira. Panahon nga luya ka diyan sa mudira. Panahon nga wala ka matukaw diyan sa mudira. So unang bantay dito. So mo ni karon ha, ako na to ang nature sa itong warfare. So ang next nato ani is kung saan na po nato pag-away, knowing the strategy of our master. So ato na pong tun-ani strategy. Strategy means method, manner, tactics, technique for a careful plan about kung saan pakikubat sa away. So next week na po nato ng topic. So karon mo ni atong istudyuhan ang atong nature sa warfare. Okay, any question?